Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Linggo, August 17, 2025. So nandito na kami sa bahay pagkatapos ng aming simba, gala at kung ano-ano pa. Kaya bago tayo magtapos ng ating araw ngayon, basahin muna natin ang mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas chapter 12 verse 49 hanggang 53. Papuri sa iyo, Panginoon. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang bautismo pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba din niyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag taka na ang labanan ay parang hindi siya patas, sinasabi dito ang 3 laban sa 2, tapos ang isa naman is ang ama laban sa anak, at ang isa naman ay yung ina at ganun din anak na babae, tsaka yung isa biyanang babae at manugang na babae. Para-paraw silang tao pero parang magkakaiba ang parang estado ng buhay. Kumbaga ama, ina, anak na lalaki, tapos biyanang babae at manugang na babae. Kaya sa tingin ko maraming pwedeng pwede nating pag-aralan o matutunan dito sa mabuting balita. At para sa akin, ang ating nabasa ay tungkol sa pagkakabahabahagi o kaya division. Kasi ang pinag-uusapan siguro dito ay tungkol sa kapayapaan. Sabi ng Panginoon, hindi siya nagbibigay ng kapayapaan. So malamang merong ibang klaseng kapayapaan ang ibibigay ng Panginoon. Kaya ito yung sinasabi niyang division. Kapayapaan na binibigay ng mundo at kapayapaan na galing kay Kristo. Kung titingnan nga natin dito sa John 14:27, ang sabi niya rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ayun, ibang kapayapaan ang ibinibigay ni Kristo. Ito yung kapayapaan na
hindi tayo mababalisa at hindi tayo matatakot. Maraming iba't ibang klase ng kapayapaan ang binibigay ng mundo at o kaya pinapanggalingan ng kapayapaan na galing sa mundo. Siguro masasabi ko lang yung mga tatlo or apat dito. Unang-una na kapayapaan na galing sa mundo ay yung una, dapat parang walang pagtatalo para magkaroon ng kapayapaan. Yung majority nagkakaisa. Walang digmaan, walang kung anumang kaguluhan, walang pagkakaiba ng opinyon, walang mga problema tungkol sa mga pinansyal, walang problema sa mga relasyon o kaya walang problema sa kalusugan. Kaya itong kapayapaan na dapat walang pagtatalo at nagkakaisa, medyo mahirap din kasi pwede nating gawin ang lahat na ito makuha lang natin kahit sa maling paraan. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin na kapag majority ay tama na. Pwede tayong magkaisa pero hindi pala yun ang tama na napatakaran ng ating Diyos. Pero ang binibigay ng ating Panginoon ay yung kapayapaan ng puso at isip. Ano tayo tayo ay nagiging united o tayo ay nagiging iisa dahil sa yung relasyon natin sa Panginoon. Kumbaga, na-restore natin yung relationship natin sa Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng kapayapaan. So, yun yung pagkakaiba ng sa mundo at yung kay Kristo. Yung una, dapat walang pagtatalo-talo, walang mga digmaan. Pero yung kay Kristo, mayroon mga ganito, nandun yung kapayapaan na binibigay na Kristo sa puso at isip natin dahil alam natin na yung relasyon natin sa Panginoon ay naging na-restore or naibalik natin dun sa talagang totoong relasyon. Yung pangalawa naman ay yung ang binibigay na kapayapaan ng mundo ay yung base lamang sa panlabas na sitwasyon. Halimbawa, may kapayapaan kang nararamdaman kapag nagbabakasyon ka. Pero pagbalik mo sa trabaho, balik ulit ang stress. Parang ganun yung yun yung klase ng kapayapaan na bigay ng mundo. Hindi siya panloob, kumbaga panlabas lamang, depende sa sitwasyon. So, nagkaroon ka ng problema sa trabaho, tapos nung nagbakasyon ka, nagkaroon ka ng kapayapaan, pero pagbalik mo, nandun siya ulit. Pero ang binibigay ni Kristo ay ibang klaseng kapayapaan. Yun yung kahit nasa gitna ka ng pagsubok, nandun nararamdaman mo ang kapayapaan. Kung babasahin natin sa John 16:33, ang sinasabi dito, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Kaya yan, hindi talaga mawawala yung kapighatian dito sa mundo. Pero dahil sa binibigay ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo, mararamdaman pa rin natin yung kapayapaan. Yung pangatlo naman na kapayapaan na binibigay ng mundo ay yung kapayapaan na gawa-gawa lamang o kinokontrol lamang ng tao. Maraming mga
ganyang sitwasyon na ano lang, gawa-gawa lang ng tao para magkaroon tayo ng kapayapaan, yung kapayapaan ng isip. Yung bang pupunta ka sa isang lugar na masaya para magkaroon ka ng kapayapaan, pero hindi siya ah, hindi siya tumatagal. Samantalang yung binibigay na kapayapaan ni Kristo ay base doon sa grasya. Ito ay parang gift. It is a grace from God na hindi siya nakabase doon sa gawa na sitwasyon ng tao o kinokontrol lamang ng tao para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ito ay parang binubukas natin yung ating sarili sa Panginoon, at sa pamagitan ng grasya ng ating Panginoon nabibigyan tayo ng kapayapaan. Yung pang-apat naman na binibigay ng mundo or sanlibutan ay yung kapayapaan na panandalian lamang. Yun nga yung sinasabi ko na gumagawa ka ng mga or pumupunta ka sa isang lugar na kung saan makakaranas ka ng kasiyahan or kapayapaan, pero hindi siya pangmatagalan. Ano lang siya, panandalian lamang. At kapag ano na naman yun, pag natapos na naman yun, pag bumalik ka dun sa isang lugar na yun, parang hindi ka na ulit masaya or wala na ka ulit na kapayapaan. Gusto mong gumawa ng mga bagay na mas mataas na level na, para mas maramdaman mo ulit yung kapayapaan. Pero dito sa kapayapaan na galing sa ating Panginoon, ito ay pangmatagalan at magpasawalang hanggan. Ang sinasabi nga dito sa Galatians 5:22-23, ito ay isang regalo ng Espiritu Santo. Ang sinasabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ito yung regalo sa atin ng Espiritu Santo or bunga ng Espiritu Santo sa ating puso. Kasi iisa lang naman ang Espiritu Santo ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. At ang bunga nito, isa sa mga bunga nito ay kapayapaan. At ang sabi nga ni Saint Augustine, my heart is restless unless it rests in you, my God. Kaya tayo ay ginawa ng Panginoon para sa Panginoon, at doon tayo makakahanap ng kapayapaan sa kung sino ang gumawa sa atin. Tayo ay ang creature and God is our creator, at doon tayo babalik sa Kanya, at siya lamang ang makapagbibigay kung ano ang nararapat sa atin. Yun lamang po mga kapatid, at see you po tomorrow. Pagpalain po tayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos. Amen.